Okay mga tol, meron tayong i-review. Requesta ng aking ka-chapter na galing na nasa General Trias, Cavite ngayon. Pero Alpha Epsilon sila ng Intramuros. So ito ang ating i-review, itong tugtog na to. So unang-una, shoutout muna sa ating mga kapatid sa General Trias. Okay, kasi nag-request ang aking ka-chapter. Nakita niya siguro yung post ko na sabi ko nag-request si Brad Lord Moises. Nagustuhan siguro ng aking ka-chapter. So syempre gusto niya malaman ang aking nasa isip ko. Syempre natutuwa sila, diba? Ako naman ay flattered, syempre. Natutuwa din ako kasi natutuwa kayo. Nagugustuhan nyo. Wala akong natatanggap na negatibong komento. Wala tayo natatanggap na kahit anumang negatibo sa mga kapatid. Bagkos ang natatanggap ko ay mga positibo. Kagaya ni Brad Bingoy Tabalon ng Delta na nasa LA. Sabi niya na maganda ang konsepto ng aking ginagawang video o vlog. Dahil pinapakilala ko ang mga kapatid. Yun nga, nire-review ko, binibreakdown, nagko-komentaryo tayo at may kasama pang kwentuhan, di ba? Diyan, ano mga kwento, mga eksperyensya, mga patawa, ganon. So natuwa ako pagka ganon, nakakatuwa. Okay, so umpisa natin. Umpisahan na natin ang ating Viva Saraba, Scouts Royal Brotherhood, Alpha Epsilon Chapter, ating video. Intramuros to General Trias, Cavite, Caballero Clothing, Scouts Royal Brotherhood, Viva Saraba. Okay, so binati niya Alpha Epsilon Chapter, General Trias, yung Caballero Clothing, kung saan sila kumukuha ng damit. Tapos nag-eksperimento pa kasi ako. So ito yung talagang pinakauna kong eksperimento. Hindi ko alam kung paano ko mapapaganda ang ating video. Okay, so let's start. LFS salud, mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut, Scouts Royal Brotherhood, Viva Saraba. LFS salud, mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut. Okay, So yung umpisa niya, Scouts Royal Brotherhood, Viva Saraba. Kasi yung Viva Saraba, yun, di ba? Pagka, natin, Viva Saraba. Yan ang sinisigaw natin. Viva! Ganun tayo no? Tapos yung LFS, Salute. So, salute, mga kapatid. Ganyan. So yun ang chorus niya. Umpisa siya sa chorus. Tapos binabanggit niya si Bing Marabut, ang pinakaunang Saraba noong taong Setyembre 22, 1975. So syempre, lahat tayo mahal natin si
Brad Vicente Bing Marabot, di ba? Talagang sabi ko nga dati, yung pangalan ng mga founders, meron tayong makakalimutan na pangalan, pero yung pangalang Bing Marabot is unforgettable sa atin. LFS sa lahat, Scout Royal Brotherhood ang pamagat. Okay, so ang title ng, yun ba ang title nito? Scouts Royal Brotherhood o Viva Saraba? Isang kapatiran na rin na alamat ang sa Pilipinas ay tumatak. Ang gustong-gusto ko na parte, sa totoo lang nung ginagamit ko sa story, itong kantang to o kaya sa post, syempre nilalagyan ko ng music, no? Gustong-gusto ko tong yung pagkabanggit niya yung tumatak. Parang ang ganda ng pagkabanggit niya nung salitang tumatak. So, sabi niya, isang kapatiran na rin na alamat. So, syempre sa tagal natin, di ba? Ano na tayo? Isa na tayong alamat. Pero hindi, kasi ang alamat, parang ibig sabihin niya yung istoryang hindi totoo, di ba? Kagaya nung ang alamat ng pinya, di ba? Ba't dumami yung mata niya? Hindi natin, ang natatanda kong ano ba yung alamat na kinuwento sa akin ng asawa ko? Mamaya, iisipin ko. Yung tungkol sa kinuha niya yung puso ng nanay niya. Kasi yung kwento nun, parang yung babae nanliligaw yung lalaki, di ba? Sabi nung babae, ibigay mo muna sa akin yung puso ng nanay mo. So mali ng pagkakaintindi yung lalaki, pinatay niya yung nanay niya, tapos kinuha yung puso. Niliteral niya. Hindi niya alam na yung loob ng nanay niya ang hinihingi nung babae. Nakalimutan ko yung pamagat ng alamat na yun . So yun nga, yung salitang tumatak, ang ganda Pakinggan niyo ulit. Na rin na alamat ang sa Pilipinas ay tumatak. Pinanganak sa San Sebastian, pinangunahan ng Lord Vicente Bing ang hakbang. Sa impluensya ng Apo humakbang, para sa malawa ang serbisyo ay handang gampanan ng layunin. So sinabi niya yung history doon, kung saan tayo galing, kung sino mga nag-umpisa, kung sino yung unang SRB. Tapos ito na, papunta na tayo sa ating guiding principles. Patiran, rumispeto sa lahat, di man kaibigan. Ganda nun, rumispeto sa lahat, di man kaibigan. Diba? So, friend to all. Which is, yan na ang ating talagang layunin, na maging kaibigan na tayo sa lahat. Kaya tayo mga magkakapatid, umpisahan natin sa ating sarili ang pagiging pala kaibigan. Diba? Umpisahan natin sa ating hanay, sa ating sirkulo, kaya nga tayo strong the circle we. Pero hindi tayo magiging strong kung tayo ay hindi friendly sa isa't isa, sa ating kapwa. Lang palagi ang ipuhunan, sa puso lang palagi ang katangian. Ang pagiging kabalyero ay hindi lang puro tapang, bagkus marunong din kaming saraba na gumala. Nice. So yung katangian na sinasabi niya, yung katangian ng kabalyero. Kasi ang mga kabalyero talagang matapang. Pero yung polite, magalang, masunurin. Yung mga jewels natin. Ganun ang mga kabalyero. Tignan nyo yung mga knights sa mga pelikula. Yung mga knights, di ba? Yung mga kabalyero, mga obedient yan sa kanilang superior.
Tapos bago sila gumera talagang nagdadasal o nananalangin. Binubos nila yung kanyang mga kapwa kabalyero para maging matapang. Galing galing ng lyrics ng ating mga kapatid na rapper, talagang pinag-isipang maigi. Pagmamahal sa lahat ng bawat kapatiran, LP sa mga tol na aking kinabibilangan. Scout Royal Brotherhood, diba Saraba? Royal Brotherhood, kinabibilangan. Scout Royal sa lahat ng bawat kapatiran, LP sa mga tol na aking kinabibilangan. Pagmamahal sa lahat ng bawat kapatiran. So, hindi lang SRB yan. Kasi lahat ng bawat kapatiran. So, di ba? Pero sabi niya, LFS sa mga tol na aking kinabibilangan. So, yun, nag-LFS siya sa atin. Pero pagmamahal sa lahat, hindi lang sa circle natin, pati sa labas. So, kahit anong frontman yan, galing. Sinasabi niya na mahalin na rin natin sila. Tsaka totoo naman, di ba? Nagkaroon nga ang SRB Incorporated, nagkaroon ng nagkakaisang kapatiran para sa bayan at kabataan. So, ilang frat yun? 5. Nagtulong-tulong, nagserbisyo ng sama-sama, kanya-kanyang ambag, kanya-kanyang pagkakaisa. Ang galing. So yung sinasabi ng kapatid natin is nangyayari na. Nangyari na, nangyayari na, at mangyayari pa. Ang kapayapaan ay hindi mapipigilan. Scout Royal Brotherhood, diba Saraba? LFS Salud, diba mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut. Scout Royal Brotherhood, diba Saraba? LFS Salud, diba mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut. Trustworthy, loyal, helpful and friendly, courteous, kind, obedient, cheerful and thrifty, clean, brave, reverent to duels of fraternity, SRB and LFS sa sorority. Okay, so binanggit niya lahat ng jewels. Pero tol, J. Martin, alam mo kung ano paborito ko sa lahat ng jewels? Pinaka paborito ko, thrifty. Simple lang sa akin, thrifty. Yun ang pinaka paborito ko sa 12 jewels. Yung reverent, napaka-importante niyan. Respeto yan. Yung reverent, respeto. Pagiging makadiyos. Yan ang pinaka sa lahat. Pero kaya ako paborito yung thrifty. Hindi ko sinasabing lamang siya sa pagiging reverent. Always ang pagiging reverent ang the best. Whatever involves God or beliefs, yan ang pinaka the best para sa akin. Pero sa jewels natin, yung thrifty, natutuwa ako sa salitang thrifty, matipid. Sabi nga nila, hindi man tayo mayaman, pero kung tayo ay matipid, makakabili tayo ng mga ating pangangailangan. Hindi tayo mamomroblema sa pera. Hindi natin kailangan mangutang. Kasi yung utang, hindi magandang gawain ang pangungutang. No offense sa mga nangungutang at nagpapautang. Even ang pagpapautang is hindi maganda. It's biblically speaking ako. It's in the Bible. Pero sabi sa Bible na kapag ikaw nangutang, ikaw ay alipin sa iyong inutangan. So, sabi niya, 12 jewels of fraternity, SRB, and LFS sa sorority.
sa ating mga sis. Shoutout sa mga sis. Napakagagandang mga sis. Napakababait na mga sis. Mahal na mahal namin kayo. Kaya huwag kayong mangamba. Magparami kayo mga sis. Lord Len Toledo, pati na rin si Lord Big Tumelden. Kasama rin si Lord June Cristobal. Siyempre di pa huhuli si Lord Bang Manuel for founding Lord ng aming kapatiran. Okay. So binanggit niya ang ating 4 na founders. Na ngayon ay isa na lang ang natitira. Nauna na yung 3. Nauna si General Vic and then si Founder Len yata sumunod. Tama ba? And then si Founder Bong. Tama ba yung ano? Pero si General Vic kasi 2011 January yata si Founder Vic. Tapos doon lang ako nalito kasi halos dikit lang sila si Founder Len at saka si Founder Bong. Tama, nauna si Founder Len and then si Founder Bong. Amang itinuturing sa puso at isipan. Salamat po sa tapang nyo at sa katalinuhan. Kung wala kayo, walang SRB isinilang. So talagang very thankful, grateful ang ating kapatid. Lahat naman tayo. Pero kasi nga yung kapatid natin speaking mula sa puso niya at daman niya yung pakiramdam ng lahat. Gano'n naman talaga tayong lahat, di ba? Lahat tayo grateful sa ating mga founders. Sa mga nagsasabing tayo ay pinabayaan, hindi naman tayo pinabayaan. Ang ganda nga natin yun, di ba? Ang dami na nating project. Alisin natin ang politics, mga kapatid. Mag-focus tayo sa pagpapaganda ng SRB at sa ating mga relasyon sa ibang kapatiran, lalo na sa APO. Dahil ang APO yan ang ating mga founders ay APO. Huwag nating sabihin na APO Alpha Delta lang ang bumuo sa SRB. Hindi totoo yan. Nag-umpisa sa Alpha Delta and then ang dami nang na-involved pati sa province. Sa tingin niyo paano nagkaroon ng SRB sa Mindanao noong 1976 sa Basilan? Si Brad Hitler, SRB 1976. Sa tingin niyo paano siya naging SRB? Sa Manila ba? Hindi. Sa mga apo ng Basilan, sa eskwelahan doon nagbuo sila ng SRB kasi syempre ang apo very very organized ever since kasi nga American fraternity ang APO, kaya napaka-organized. Sa kanila napakabilis kumalat ng information, napakabilis kumalat ng fraternity, kaya sa kanila ang mga chartered chapters kasama ang Negros yata ganun kabilis ang ng APO, ang network. So sa atin nadamay tayo, bumilis din. Nabalitaan nila nagkaroon ng SRB. Labasan sa Bicol, sa Ateneo Dinaga, di ba? Diyan, 76 din. Paano nagkaroon ng SRB dyan noong 1976? Di ba? Mga apo rin. Japo ang tawag sa kanila. Tama ba ako? Japo. Sila Brad Gilsi. Sila Brad Reza Balboro. And then binisita sila ni Bing Marabut, ginawa silang Epsilon chapter.
Nueva Ecija, sabi nga ni Brad Franz sa akin, sa Nueva Ecija, meron ding 1975 eh. Parang napaka-imposible naman, di ba? Na same year. Di ba? So, without knowing na ang SRB kumakalat na pala, na hindi rin alam ng founder. So, hindi talaga tayo pinabayaan. Ang sarap nga, ang dami natin eh. Mas marami pa tayo sa Apo. Kasi tayo may community, may college, may high school. Minsan nga, ultimo mayor eh. Diba? Ang napabayaan lang sa atin talaga yung mga database, yung government. Hindi tayo nagkaroon ng maayos na gobyerno. Yun ang ano natin. Although kasi syempre mga bata rin sila, mga tol. Isipin nyo mga high school din ng National Council natin or college. Ano alam niyan, di ba? Diba? So nung mga 2003, ayan, okay na. Meron na tayong mga elder talaga na matatawag. Pero kami nga 90s, wala kaming kilala na matanda. Bago magtapos, sana inyong naibigan pa kamay sa mga sis at brad sa kapatiran. Alpha Epsilon, chapter ako kabilang Galing kinanta niya yung gawain natin na pag kumamay, babanggitin mo yung chapter mo. Sa lahat na lamang ang aking iiwan. Scout Royal Brotherhood, Viva Saraba, NFS Salud, Viva Saraba, mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut. Scout Royal Brotherhood, Viva Saraba, NFS Salud, Viva Saraba, mahal para kay Lord Vicente Bing Marabut. Viva Saraba, Scout Royal Brotherhood, Alpha Epsilon Chapter, Ramuros sa General Trias Cavite, Caballero Clothing, Northern Music, J. Martin, Peace. So ang galing nag-umpisa siya sa putok, nagtapos din siya sa putok. J. Martin, ka-chapter. Ang haba ng review ko. Ang haba. Kasi talagang nag-i-improve din eh. Salamat kay kay Brad Lord Moises na piniim niya ako na Brad, tol. Baka pwede po. Pinupo niya pa ako. Okay lang sa akin 'yon. Kasi that's paggalang. So yun gusto ko kasi gandahan na rin ang aking pagbe-breakdown or pagre-review para ma-enjoy nyo. Yun lang, medyo mahaba, 23 minutes. So shout out mga tol sa Cavite, buong Cavite, pati KPC. Lahat kayo dyan. So especially sa General Trias at sa inyong presidente sa Cavite, si Utol Alan Corel. Hindi natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating presidente dahil kailangan dumadaan tayo sa Cavite, so irespeto natin ang ating pamunuan dyan. Sa mga opisyalis dyan, sa lahat ng ka-chapter ko, hindi pa tayo nagkikita pero nakita nyo na ang aking ninong, nakilala nyo ang aking ninong, si Boy Lexa, na talagang muntik na akong sumali sa ibang fraternity, pero nung magkausap kami, although ang laki ng agwat namin yung ninong ko, siguro mga 5 or 6 years ang agwat namin. Pero kasi pareho kami ng looban sa Pandakan noon. Ngayon, ang looban namin is lumiit na dahil marami nang pinagtatanggal, ginawang skyway. So yung ninong ko, yan, nagulat pa ako dahil nasa pre-anniversary siya kahit hindi ko siya pini-PM. Kasi parang medyo na ako ngayon sa chapter
Wala akong pinipm sa chapter. Pero yung ninong ko, syempre, tinatag ko siya. Hindi ko nga lang siya pinipm dahil baka busy siya kasi ninong ko na yan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang diskarte ngayon. Hindi ko inaalam. Basta, ang ninong ko laging nakasubaybay pala sa akin. Salamat. 1990. Grabe, ang tagal na. Very proud. Shoutout sa aking ka-chapter si Jason Ripalda. Sana gumaling ka na, kapatid. Fast recovery. Kahit slow recovery, basta may recovery. Nasa Mandaluyong siya. Ang aking kapatid, nasunugan yan, tas na-stroke. Masipag na kapatid yan si Jason. Talagang trabaho yan. Nag-sidecar yan. Nagbenta ng mga kung ano ng paninda ng pandemic. Sinusuporta ko yan. Laging may frat shirt sa akin. Kaso nitong mga hindi muna ako nagmimigay ng frat shirt sa aking mga ka-chapter. Kasi wala tayo ngayon eh. Hirap din tayo. Kahit nasa ibang bansa tayo is hindi naman ako, hindi ko nasasabihin sa inyo ang mga dahilan. Okay, again, J. Martin, kapatid. Ito na, ang iyong request. Mahaba-haba to. Matagal to ma-upload kasi almost 27 minutes. Viva Saraba, LFS, salute, pagmamahal kay Lord Vicente. Bing marabut. Mali.